Ikawalong kabanata, makikita na nag-uusap pa rin ang dalawa. Sinabi ni Gurong Gumakho habang naglalabas ng dilaw na aura na. Kung gusto mong sumalungat sa akin, hindi ba dapat pati ang gwapong moyong bo na yon ay yumuko sa ganito? Kaya, balik tayo dito, sumagot naman si Dang Weiju. Na nakayuko ang ulo, tanda ng paggalang. Sinabi pa nito. Pero, ayos lang ako. At dahil ito ay problema ng parehong sekta, handa daw niyang kalimutan ito. Sinabi naman ni Gurong Gumakho na hindi pwedeng walang gagawin tungkol sa isang bagay, tulad ng pagkakamali nito. Kung mas sinusubukan mong pagtakpan ang isang bagay na labag sa pangunahing prinsipyo, mas mainit ang isyu na ito, lulutasin ko ito para sa iyo, kaya kailangan mo lang tumuon sa iyong paggaling. Habang nakayuko ang ulo ni Dang Weiju, sinasabi nito na naiintindihan niya ito. Natapos na ang usapan nila. Gabi na at ang kandilang nasa gilid ay may sindi na. Nasa loob ng opisina niya si Gurong Gumakho. Isa-isa niyang binabasa ang scroll na may seryosong pagmumuka at ang isang kamao nito ay nakapatong sa mga libro. Sinabi niya sa isip niya na kung sino kaya ang guro na gumawa nito sa kanyang mag-aaral. Hanggang sa makita na niya ang kanyang hinahanap. Natagpuan na niya ang homeroom teacher ng mga estudyanteng gumulpi sa kanyang estudyante. Ito pala ay si Jui Mayondok. Pagtatakang hindi makapaniwala habang nanginginig ang mga kamay nito sa hawak na scroll. Sinabi pa niya na hindi ba guro ng grupong ahas ang taong iyon, nakangiti nitong sinabi. Hinawakan niya ang kanyang espada at naglabas ng aura na dilaw sabay hinampas ng malakas ang lamesa na nasa harap niya. Dahilan ng pagkawasak ang sahig hanggang umabot sa labas. Habang sinasabi niya na kung siya ba talaga ang Commander-in-Chief ng Hyuukwadai o hindi ako mismo ang magko-confirm. Napunta na ang eksena sa matarik na bundok kung saan ang mga bata ay tuloy-tuloy pa din ang pagsasanay. Dito ay mapapakinggan ang tao na nagbibilang. Ito pala ay si Nambung Mae na namumula at nakangiwe na ang muka at halos lumabas na ang sipon sa bigat ng binubuhat nito. At nang maabot na niya ang 1,000 paulit-ulit na pagbubuhat ay agad itong bumagsak at gumawa ito ng malalim na paghinga. Habang ang mga kamay at mga hita nito ay nakabuka. Makikita na nakatayo sina Instructor Yang Jung-hyuk at si Master Gui Myeondok sa harapan ng mga bata. Sinasabihan sila ni Instructor na magpahinga muna sila ng 10 minuto. Habang nagpapahinga ang mga bata ay nagkatinginan ang mga ito. Sinabi ni Jegalmi sa mga bata na may plano ako. Ngunit, una sa lahat, sinabi mo bang Yunryong ang pangalan mo? Nalaman ko na ang pamilya mo ay herbalista. Sumang-ayon naman ito. Sinabi pa ni Jegalmi na kaya bigyan mo ako ng coccyx na dala mo, pahiram mo sa akin sandali. Habang inaabot ito ni Yunryong ay napaisip ito na paano niya nalaman na herbalist ako. Habang kinukuha ni Jegalmi ang mga karayom na inabot ni Yunryong sa kanya, ito ay nilalagyan niya ng pamparalisa na gamot sa dulo ng karayom. Ayon sa kanya, ito ay hindi ito nakamamatay sa katawan ng tao, ngunit ito ay talagang nakakainis. Habang tinitigan ang dulo ng karayom na may pamparalisa na gamot. Sinabi pa nito na may paraan ba para maiwasan ang pagiging paralisado, patanong nitong sinabi. Nagplano na si Jegalmi na kanilang gagawin. Kapag nagbigay ako ng senyales, kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Nag-umpisa na nga sila makikita na may batang nagbubuhat ng bato, ito pala ay si Nambung Mae. Habang nakaangat ang bato na nasa kamay niya ay bigla niya itong ibinagsak. At sumigaw ito ng malakas na dumadaing na sobrang sakit ng paa niya. Dahilan para makuha ang pansin ni Instructor at Master Gui Mayondok. Nang lumingon na ang dalawa, ay agad naman hinagisan ni Yunryong ng mga karayom na may pangparalisang gamot. Mabilis na lumilipad ang mga karayom papunta kay na Master at Instructor. Nagulat si Master Gui Mayondok nang malapit na ito. Pero madali lang ito, hinawi ng espada ni Instructor Yang Jung-hyuk. Na makikita sa muka nito na nagagalit. Makikita na gulat si Nambung Mae at napangangakong at naisip kung paano naharang ang lahat ng karayom na ibinato ni Yunryong. Pati si Moyongbo at si Kalbo ay napahanga sa pagharang ng mga karayom. Makikita ang muka ni Instructor na galit at naglalabas na ito ng aura. Sinabi nito na sa tingin ko sinabi ko na sa inyo na huwag maging basto sa inyong guro. Natigilan naman ito nang makita niya si Yunryong na nakaluhod at hawak ang braso. Naguguluhan si Instructor sa nangyayari.
Kaya pala si Yunryong ay tinamaan sa braso ng karayom na may lason. Dali-dali itong nilapitan ni instructor at sinabi sa isip na tumama ba sa kanya ang isa sa mga karayom na naharang ko. Binunot na ni instructor ang karayom na nakatusok kay Yunryong nang may mapansin ito at sinabi na kakaiba ang reaksyong ito, may idinagdag ba sa ibabaw nitong karayom. At nang inamoy niya ito ay nasabi niya na ito ba ay isang nakakaparalisadong lason. Biglang nagsalita si Yunryong na paralisado ang braso ko habang naginginig ang buong katawan nito. Agad na sumigaw si instructor Yang Jung-hyuk at sinabi kay master niya na, "Pupunta ako sa silid ng konseho." Sumagot si Master Gui Myeondok na okay, nakikita ko. Agad na nilagay ni instructor sa kanyang likod si Yunryong at nagamamadaling umalis. Habang si Jegalmi ay nakatingin sa kanila. Makikita na nagbalik tanaw. Ito pala ang nagawang plano ni Jegalmi at sinasabi niya sa lahat na isang pampamanhid na karayom lang ang gagamitin natin. Yung iba pang pain lang. Si Yunryong ay isang herbalist, kaya alam niya kung paano mag-acupuncture. Napatingin naman ang tatlo kay Jegalmi. Sinabi pa nito na ang kailangan mo lang gawin ay itapon ang mga karayom at ipasok ang natitirang mga karayom sa iyong braso. Tapos dadalhin ka ni instructor Yang Jung-hyuk sa council room. Dahil napaka-responsableng tao nito, may nagsalitang isang bata at sinabi nito na bakit mo pinupuntirya si instructor Yang Jung-hyuk habang sinusubukan mong ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Tanga, isipin mo lang. Sa bagay, pagkasama si instructor Yang Jung-hyuk doon, may magagawa tayo. Natahimik lang si Namungmay. Sinabi ni Jegalmi kay Namungmay na hindi mo ba naranasan sa sarili mo. Lumaki ang mata nito at biglang naalala niya ang labanan nila ni instructor Yang Jung-hyuk. Nagsalita muli si Jegalmi habang hawak ang karayom at sinabi nito na ang layunin ng planong ito ay paalisin si Yang Jung-hyuk at pagkatapos ay tanggalin ang maskara sa peking taong iyon. At natapos na ang baliktanaw, makikita na dumaan si instructor Yang Jung-hyuk habang nasa likod nito si Yunryong. Ay kinindatan naman nito si Jegalmi. Napangiti naman ito habang tinitingnan papalayo ang dalawa. Napahanga naman ang mga bata sa mga nagyayari at nasabi na lang nila na ito ay kahanga-hanga. Naayon ang lahat gaya ng sinabi ni Jegalmi. At nang tuluyan ng nakalayo ang dalawa, ay may mga paa na naglalakad. Ito pala ay si Master Gui Myeondok na papunta kay Jegalmi at nagkatinginan ang dalawa. Napasabi ang mga bata na Guro Gui Myeondok. Habang tinitigan ni Master Gui Myeondok si Jegalmi, ay tinatanong niya ito ng bakit, sinabi pa ni Master na dahil lang ba? At may biglang sumisigaw ng pangalan ni Master Gui Myeondok. Nagulat naman si Jegalmi nang marinig ito. At nang nilingon niya ito ay nanlaki ang kanyang mata. Habang si Master ay nakatingin lang sa lalaking sumisigaw sa kanyang pangalan. Habang papalapit na ang lalaki sa kanila, ay tiningnan ito ng mga bata. Ito pala ay sigurong gumakho na matapang na tinititigan ang grupo ng ahas. Dito na nagtatapos ang 8 kabanata. Kabanata 9, ang pagpapatuloy ng kwento, habang naglalakad si Gurong gumakho sa pagitan ni Namungmay at Moyongbo. Napasabi sa kanyang isip na ang taong ito ay talagang malakas. Napasabi rin sa kanyang isipan si Namungmay na siya ba ang Great Doghyop gumakho. Biglang itinusok ang malaking espada sa lupa. Nakalapit na pala sa harapan ni Master Gui Myeondok at Jegalmi si gumakho. Sinasabi nito na kung tama daw siya ito ang grupo ng ahas, di ba? At nagpalingon-lingon naman si Gurong gumakho habang tinititigan ni Jegalmi ito. Habang nakalingon ito sa likod niya ay nakita niya si Moyongbo at Namungmay ay kinumpirma nito kung ito ba talaga ang grupo ng ahas. Sumagot naman si Namungmay na oo, ito nga na may pagtataka. Sinabi ni Gurong gumakho na kung wala daw ba dito ang guro nila. Makikita na may daliri na nakaturo. Ito pala si Moyongbo at Namungmay na may itinuturo. Nakatitig at nagtataka naman si Gurong gumakho. Sinabi sa isipan ni Jegalmi na kung tama ang hula ko, hinahanap niya itong mahinang guro na to at sasamantalahin niya yon para gamitin ang sitwasyon na ito. Nagsalita na si Jegalmi at pinakilala na si Master Gui Myeondok. At sinabi nito na anong ginagawa mo, sir? Hinahanap ka ni Teacher Gumakho, bakit nakatayo ka lang? Makikita na pinagpapawisan ang muka ni Master. Itinuro ni Gurong Gumakho si Master Gui Myeondok at patanong nitong sinabi na kung siya daw ba ang guro. Tumugon naman ito na tama ka.
Siya daw ang hinahanap nito. Habang naglalakad palayo si Jegalmi, ay sumulyap at napangiti ito. At sa isip nito ay, isang hindi inaasahang tao ang dumating para manghimasok, ngunit ang lahat ay naging maayos pa rin sa huli, kung haharapin mo ang master katulad ni Gurong Gumakho. Ang tunay mong mukha at ikaw na Peking Gui Myeondok ay mabubunyag sa buong mundo. Habang tinititigan niya si Master Gui Myeondok ay inisip nito na, Hyukwaday ang Commander-in-Chief. Laging nakamaskara kaya walang nakakaalam ng mukha niya, kahit anong tingin ko sa kanya, walang bakas ng ganoong kalakas na tao na makikita. Habang pinagpapawisan at nanginginig si Master Gui Myeondok na nakatayo sa harapan ni Gumakho. Ang mga daliri nito ay pinagsasalpukan. Habang tinititigan si Master Gui Myeondok ni Gurong Gumakho ay tinawag niya ito at tinanong kung talaga bang guro siya dito. Tumugon naman ito na tama iyan. Guro nga ako dito. Sinabi naman ni Master Gui Myeondok sa kanya na alam kong isa kang guro mula sa grupo ng baboy, pero sa anong negosyo mayroon ka sa lugar na ito? Habang tinitingnan ni Gurong Gumakho ng may pangmamaliit si Master Gui Myeondok. Pinakita ang muka ni Master na malalim ang mata, nanunuyo ang mga labi, at may payat na muka habang nanginginig ang mga kamay nito. Habang sa isip ni Gurong Gumakho na, para siyang isang lalaking halos hindi na makatayo, walang paraan na siya ay isang martial artist. Kahit hindi tumitingin, sinabi pa nito na kinopya niya ang isang pangalan mula sa mundo ng martial arts, at pinunan ang walang laman na posisyon bilang isang guro. Makikita ang unang imahe na naiisip ni Gurong Gumakho na dapat ganito ang magiging itsura ni Master Gui Myeondok at hindi ang lampang nasa likod nito. Biglang may naisip si Gurong Gumakho at ngumiti na parang may pinaplano. Sa isip-isip pala nito ay kung totoo man siya o hindi, kailangan ko lang siyang labanan, ang nakamamatay na lason. At manalo. Tapos ang reputasyon ko ay mabilis na tataas. Ang nakakamatay na lason ito ang taguri na binigay kay Master Gui Myeondok. Sa isip ni Gurong Gumakho nagagawa siya ng dahilan para malabanan si Master Gui Myeondok. At sinabi na nga niya na isang miyembro ng grupo ng baboy namin ang hindi patas na binugbog ng mga miyembro ng grupo ng ahas. Habang nagkatitigan silang dalawa. Sinabi pa nito na nabalitaan ko na walang parusang ibinigay sa mga batang iyon. Napatanong naman sa kanyang isip si Nabungmae na mga miyembro. Ano ang ibig sabihin niya? At bigla niyang naisip si Dang Weiji at ang naganap na labanan nila ni Moyongbo. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto na mali ang sumbong at halatang nagsinungaling ang lalaking iyon kay Gurong Gumakho at kailangan nilang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Makikita na pa ang naglalakad ito pala ay si Moyongbo. Na nagtaas ng kamay at sinabi nito na siya iyon. Nagtaas din ng kamay si Nabungmae at sinabi na nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Nagkatitigan si Moyongbo at si Nabungmae. Hinawi naman ni Moyongbo si Nabungmae at sinabi na ang ginawa ko lang ay ang labanan siya ng patas. Habang naglalakad ito nang nakatikom ang kamao. Nagsalita si Gurong Gumakho habang nanginginig ang lupa at sinabi nito na napakabastos ng grupo ng ahas. Hindi pa nga ako tapos magsalita nagsalita ka na. Makikita na nagpalabas ng dilaw na aura ito. At nang maramdaman nila ang napakalakas na puwersa ay nagulat ang mga bata. Hindi siya binibigyan ng pangalang Great Dughyop Gumakho para sa wala. Puting kulantro ni Murim. Ito ay tumutukoy sa 100 master na itinuturing na pinakamalakas sa Murim. Sinabi nito na ang mahusay na aso Hyop Gumakho ay niraranggo sa gitna ng pinakamahusay. Isang kamay ang mabilis na lumitaw. Ito pala ay si Master Gui Myeondok sinabi na bakit galit na galit ka sa mga bata kesa kausapin mo ako. Napangiti naman si Gurong Gumakho at sinabi sa isip nito na kinagat niya ang pain ko. Sinabi naman ni Gurong Gumakho habang inaangat ang malaki niyang espada. Na nakikita ko kung gaano mo pinagmamalasakit ang iyong mga mag-aaral bilang isang guro nila. Inangyayahan naman ni Master Gui Myeondok at sinabi na bakit hindi na lang sila pumunta sa guest room. Pagkatapos ay dahan-dahan nating pag-usapan ito sa isang tasa ng tsaa. Tumugon naman si Gurong Gumakho at sinabi nito na, Gayunpaman, pinahahalagahan ko rin ang mga miyembro ng aming grupo ng baboy, kaya tila hindi tayo maaaring magkaintindihan. Sinabi pa ni Gurong Gumakho na kaya sundin natin ang mga batas ng Murim.
Nagulat naman si Namong Mae at napasabi sa isip nito na kung ang batas ng Murim ang pagbabasihan ito ay ang malakas ang siyang nirerespeto. Habang nakangiti at itinuro ni Gurong Gumakho si Master Guimyondok ay sinabi niya na siya daw si Gumakho, hinahamon ko ikaw. Sinabi pa nito na gawin natin ang desisyon sa pamamagitan ng isang bimo. Nagulat naman si Master at pati na ang mga bata na nasa likod niya. Sinabi ni Namong Mae na bakit mo ginagawa ito nang hindi mo muna kinukumpirma ang katotohanan. At biglang may kamay na tumakip sa bibig ni Namong Mae. Ito pala ay si Higalmi at sinabi nito sa kanya na manahimik ka, ayaw mo bang malaman ang kanyang kakayahan? Habang nakatakip ang kamay ni Higalmi sa bibig ni Namong Mae, sinasabi nito na gayunpaman, kung yun ang kaso, hindi ba ito ay tulad ng paglalaro mismo sa kanyang mga kamay? Habang nakapila ang mga bata sa likod ni Master Guimyondok at nakaharap kay Gurong Gumakho. Sinabi nito na sinasabi mo ba yan habang alam mong ako ay si Guimyondok? Seryosong sinabi ni Master Guimyondok na hindi pa ako nakakagawa ng bimo, nagulat naman ang muka ni Gurong Gumakho. At sinabi pa ni Master na maliban sa labanan ng buhay at kamatayan. At biglang nagpalabas ng matinding aura si Master Guimyondok. Nagulat naman ang lahat pati na si Gurong Gumakho. Makikita si Master Guimyondok na nakatayo at mabilis gumagalaw ang mga tuhod nito habang nakatayo. Habang natahimik ang lahat, napunta naman ang eksena sa kwartong pinaggagamutan. Habang tinitingnan ni Instructor Yang Junghyuk na ginagamot si Yunryong. Sinabi naman ng manggagamot kay Instructor na buti na lang at hindi tumama ang karayom sa vital spots. Agad naman nagpasalamat si Instructor sa manggagamot habang nakayuko. Sinabi pa ng magagamot na, hintayin natin na mawala ang epekto ng paralyze, pagkatapos ay maaari mo na siyang bawin. Tumingin ang matandang manggagamot kay Yunryong at kinindatan ito. Tumugon naman ito ng ngiti at nasabi nito na halatang napansin ng matandang manggagamot na ito ang acupuncture ko, nagulat naman ito nang nilapitan siya ni Instructor Yang Junghyuk. At sinabi nito na ngayon may ibibigay kang paliwanag, bakit mo inatake si Teacher Guimyondok? Habang nagpapalabas ng matinding aura si Instructor. Pinagpapawisan naman si Yunryong at napasabi na nakakatakot siya. Habang tinititigan ng masama ni Instructor ito, ay sinabihan niya na kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi pa natatapos sa sasabihin, ay may naramdaman ito na malakas na enerhiya.